Bagaman marami na siya noong tinig na naririnig sa kanyang isipan, pilit niya pa rin yung nilabanan. Para kay Tadag, ang pagkain ng karne ng tao ay walang kapatawaran sa amang may likha. Dahil sa pagnanais niyang huwag mapunta sa impyerno, kung kaya't lahat ng maaari niyang gawin ay kanyang ginawa. Una niyang naging hakbang para bumalik sa normal ay ang pagpapakonsulta sa albularyo ng karamdaman niyang iniinda. Noong una naging maayos naman ang gamutan. Subalit makalipas lamang ang ilang araw, tila bang nahihirapan na ang albularyo na tulungan siya. Nang dumating na sa puntong umamin na itong wala nang magagawa sa kanyang kalagayan, doon na siya nagpasya na ipahanap ang matandang kuba na minsang kasosyo ng naglaho niyang amo. Hindi naman naging mahirap para sa kanya na isakatuparan ng bagay na yon, lalo pat nasa ilalim pa rin ng kanyang pamamahala ang mga nilalang na minsang nagpakita sa kanya. Matapos niyang maipakalat sa mga ito ang kanyang utos, agad namang hinanap ng mga aswang ang kuba. Halos hindi bumalik ang mga ito ng isang buwan para lamang maisakatuparan ang nais ni Tadag. Sa pagsapit ng unang linggo ng sumunod na buwan, doon na niya naramdaman ang presensya ng mga mensahero na inutusan niya. Sa pagbalik ng mga ito sa kanyang lugar, nasipat niya ang isang kubang kampanteng naglalakad kasama ang mga aswang. Pagtitigan nilang dalawa, bigla naman yung napangisi habang mabilis ang naglalakad papalapit sa kanya. Sa pagharap nila, kitang-kita niya ang animoy hindi maipintang kagalakan nito sa mga mata. Bago pa man yun makapag-wika, inabisuhan ni Tadag ang kanyang mga kasama na iwan muna silang dalawa. Kamusta, iho? Kay bilis ng panahon. Dati katulong ka lang sa lupaing ito. Ngayon ikaw na nagmamayari. Sabihin mo, ano ang kailangan mo? Balita ko, nais mong ipakuha sa akin ang mutya ng agaras na nasa loob ng sistema mo. Makakapagtaka naman yata, kay lakas ng kapangyarihang yan, subalit pilit mo yang tinatanggihan. Wika ng kuba habang pinaglalapat ang kanyang mga daliri sa bawat isa. Matapos naman itong marinig ni Tadag, inabisuhan niya yung pumasok sa bahay niya. Hindi nila maaaring pag-usapan ang tungkol sa bagay na yun sa kanyang bakuran, lalo pat maraming mga tenga ang nakikinig sa buong paligid. Makalipas lamang ang ilang minuto, nang makapasok na silang dalawa, seryoso naman niyang inutusan ng kuba na tanggalin ang bertud sa kanyang kalooban. Ayon kay Tadag, hindi niya kailangan ng ganoong kapangyarihan gawa ng maaaring maapektuhan nito ang kanyang kaluluwa sa pagtagal ng panahon. Ayaw niya ding gumawa ng karumal-dumal na gawain sa kanyang kapwa, kung kaya't hanggat maaga pa, nais niya na yung itakwil sa kanyang pagkatao. Nang marinig naman yon ng kuba, mumisilang naman ito habang nananatiling nakatitig sa kanyang mga mata. Maya-maya pa, paglapit nito sa kanya, bigla naman yung bumulong ng, Madali lang yung pinapagawa mo, iho. Subalit bago ko yan maikalas sa iyong katawan, kinakailangan mong manumpas sa banal na lupa ng mga diwata. Hindi na natin kailangan pang pumunta kung saan, sapagkat ang kinatitirikan nitong bahay mo ay dito nananalangin ang dati mong amo. Maghintay ka, gagawa ko ng ritual. Kasabay ng pagwika nito, ay siya namang dahan-dahang pag-ukit ng kuba ng mga simbolo sa papag ng kanyang tahanan. Makalipas lamang ang ilang minuto, inabisuhan na siya nitong tumayo sa gitna para umpisahan na ang pagtanggal ng bertud ng aragas sa kanyang sistema. Bagaman hindi niya alam ang mga susunod na gagawin ng kuba, pinili niya yung pagkatiwalaan nang sa gayoy wala siyang pagsisihan sa hinaharap.
Sa pagtayo ni Tadag sa gitna nito, tanging lakas lang naman ng loob ang kanyang pinanghuhugutan para gawin ang bagay na yon. Sa isang iglap, pagkarinig niya ng mga usal ng kuba, halos hindi niya maunawaan kung ano ang nangyayari sa kanyang katawan. Pakiramdam niya noon, lumulutang siya, napupunit siya, nakakakita siya ng mga nilalang at kung ano-ano pang hindi maipaliwanag na kaganapan. Makalipas lamang ang ilang minuto, sa hindi inaasahang kaganapan, nadapo siya sa isang lugar kung saan merong napakaliwanag na pintong dahan-dahang bumubukas. Pagpasok niya roon, nasipat niya ang isang nilalang na nakaupo sa ere. Habang pinagmamasdan niya ito, tanging ang korona lamang ng nilalang ang kanyang nasisilayan. Napansin niya ding ang sinturon nito ang animoy nagsisilbi nitong mga paa sa lugar na siya namang labis niyang ikinagulat. Paglalarawan ni Tadag sa nilalang na yon, meron itong gininto ang kasuotan at wala yung suot pang itaas. Mahaba din ang braso nito at meron yung matitingkad na balat. Makisig din ang pangangatawan ng nilalang at bakas sa wangis nito ang taglay nitong kakayahan pagdating sa pakikidigma. Sa paghawak nito sa kanyang dibdib, kitang-kita ni Tadag ang paglabas ng kalahati ng bertud ng agaras. Matapos niya yung masilayan, bigla namang nandilim ang kanyang paningin na para bang hinugot siya patungo sa karimlan. Pagmulat ng kanyang mga mata, bumungad sa kanya ang kubang halos hindi maipinta ang pagmumuka. Hawak-hawak nito ang kalahati ng bertud ng agaras na para bang hindi makapaniwala sa bagay na kanyang nakuha. Ano ito? Paanong nangyaring kalahati lang ito? Nasaan ang kalahati? Tadag! Manlilinlang ka! Manlilinlang ka! Nag-aangil na wika ng kuba habang dahan-dahang napapaatras sa kanyang harapan. Bago naman siya nito tuluyang mahawakan, bigla naman yung kumaripas ng takbo papalayo nang masipat nito ang singsing na kanyang suot. Hindi naging mahirap para sa nilalang na masipat ang singsing na yon, lalo pat unti-unti yung nagliliwanag sa kabila ng napakadilim na paligid. Sa pagkawala nito sa loob ng kanyang bahay, wala naman siyang ibang ginawa kundi ang maupo. Maigi niya noong pinakiramdaman ang kanyang sarili, lalo pat wala siyang ideya sa ritual na isinakatuparan ng kuba. Maya-maya pa, nang mapagtanto niyang nasa maayos na kalagayan naman ang kanyang katawan, minabuti na niyang lumabas para tingnan ang kanyang mga kasamang namumuhay sa lupaing iniwan ng kanyang amo. Pagsilay niya sa mga itong normal namang nanananahan sa lugar, pinili na ni Tadag na magpahinga. Habang naghihintay siya ng kanyang niluluto, panay naman ang kanyang pag-iisip ukol sa nilalang na humati sa bertud ng agaras. Naniniwala siyang totoo ang pangitaing yon, lalo pat nasipat niya ang kuba na dala ang kalahati nito. Sa pagpapatuloy ng kanyang pag-iisip, bigla namang nabaling ang kanyang atensyon sa paligid nang makaramdam siya ng kakaibang presensya na pumasok. Bago pa man siya makatayo sa kanyang kinaroroonan, laking gulat na lamang niya nang muli niyang masipat ang nilalang na nakalutang sa kanyang harapan. Dahan-dahan niyong lumalapit sa kanya gamit ang sinturon nitong nagsisilbi nitong mga paa. Sa pagsilay ni Tadag sa pagmumukha nito, doon niya nasilayan ang maputi nitong mga mata at kulay abo nitong buhok na hindi bumababa. Pagkumpas ng nilalang na yon ng kanyang kamay, lahat ng gaserang naroon sa loob ay bigla na lamang nagkaroon ng siga. Narinig niya rin ang iilang mga aswang na namumuhay kasama niya na nagsitakbuhan papalayo sa lugar na kanilang kinaroroonan. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, doon na niya nakilala ang nilalang na yon. Bagaman hindi ito nagsasalita,
Rinig na rinig naman ni Tadag ang pangungusap nito sa kanyang isipan. Ayon sa nilalang, siya ang nagsasakatuparan ng lahat ng hangarin ng sinumang nagtatangan sa singsing. Hindi mahalaga dito kung anong pagkatao meron ng taong nagtatangan sa singsing na yon. Gawa ng ang tanging mahalaga lamang para sa diwata ay paglingkuran nito ng naaayon sa kasunduan nilang dalawa. Mariin din itong inilahad sa kanya na kung hindi siya karapat-dapat magtanga ng armas na yon, paniguradong matutunaw ang kanyang kaluluwa bago pa man niya yun malaman. Matapos itong mailahad ng nilalang, bigla naman yung gumisi sa kanya habang dahan-dahang naglalaho. Sa pagpatay ng mga gasera, doon nasipat ni Tadag na kumukulo na pala ang niluluto niya. Kinagabihan, halos tulala naman siya at parabang hindi mapakali. Dagdag alalahanin niya kasi ang tungkol sa sinabi ng kuba maging ang naging pahayag sa kanya ng kaptan. Naniniwala si Tadag na kung hindi nakuha ng kuba ang kabuuan ng bertud, maaaring ang kalahati nito ay naroon pa rin sa kanyang kalooban. Upang maresolba ang kanyang katanungan, ipinatawag niya si Tenyente Gimo, gawa ng naniniwala siya na yun lamang ang makakasagot sa mga katanungan niya. Makalipas lamang ang ilang minuto, inabisuhan niya ang mensahero na tawagin ang pangkat nito. Bagaman malayo sa kanyang lugar ang duenyas, nasisiguro niyang hindi magiging mahirap sa pangkat ni Gimo ang bumisita sa kanyang tahanan noong gabi. Habang hindi pa yun nakakarating, wala naman siyang ibang ginawa kundi ipunin ng mga aswang na namumuhay malapit sa kanyang bahay. Minabuti niyang abisuhan yon sa mga nangyari nang sa gayoy hindi siya nito pag-isipan ng masama. Matapos itong maipagtapat ni Tadag, harapan na niyang inilahad sa kanyang mga kaibigan na malaya na yung bumalik sa kani-kanilang mga lugar. Bukod kasi sa wala na yung hahabulin sa kanya, nasisiguro din niyang matagal nang nangungulila ang mga pamilya nitong iniwan. Nang marinig naman yon ng mga aswang, paisa-isa naman yung nagpaalam sa kanya. Bago yun umalis, taus-pusong pagpapasalamat ang ibinigay nito sa kanya sa kadahilanang ni minsan hindi niya yun pinagdiskitahan. Bagaman marami ang umalis, may mangilan-ngilan namang piniling manatili sa kanyang tabi. Mas ninais ng iilan sa pamilya ng mga aswang na manatili sa kadahilanang malawak ang lupain ni Tadag sa lugar ng sapian. Di hamak na mas mabubuhay sila doon ng payapa kumpara sa mga baryong kanilang kinalakihan. Bago sumapit ang hating gabi, dumating na nga ang pangkat ni Tenyente Gimo. Habang naglalakad yun sa malawak na lupain, kitang-kita ni Tadag ang pagliwanag ng mga mata nito. Maya-maya pa, pagpasok nito sa bakuran niya, masaya naman yung nagwika sa kanya ng, "Magandang gabi sa iyo, Manong Tadag. Ano ang aming may paglilingkod? Batid naming biglaan naman yata ang iyong pagpapatawag." Nang marinig naman ni Tadag ang sinabi nito, agad naman niya yung sinenyasan na pumasok sa kanyang tahanan. Upang hindi ito maapektuhan ng presensya ng singsing, pansamantala niya muna yung ikinubli sa kanyang bulsa. Pagpasok nilang dalawa sa loob ng kanyang bahay, kalmado naman niya yung pinaupo sa sala. Nang magkaharap na silang dalawa, doon na inilahad ni Tadag ang tungkol sa mga bagay na nais niyang malaman. Habang nagkukwento siya, kitang-kita niya sa pagmumukha ni Gimo ang animoy hindi makapaniwala sa mga bagay na naririnig nito. Nang malaman nito ang tungkol sa pagkahati ng bertud, bigla naman yung umalma na parang hindi makapaniwala sa mga katagang pumasok sa isip niya. "Ano? Nahati ang bertud? Paano nangyari ang bagay na yun gayong buhay ka pa? Kusang namamatay ang bertud ng mga kauri natin sa tuwing nawawala ng buhay ang katawan na nagtatangan dito. Yan ang rason kung bakit sa tuwing lilipat na yon sa ibang katawan,
kusang namamatay ang minsan doong nagtangan. Sa kaso ninyo, buhay pa kayo. Imposibleng mahati ang bertud ng agaras. Dahil sa pagkakaalam ko, gawa yun sa solidong anino ng mga kaluluwa. Pahayag ni Gimo ukol sa mga bagay na narinig niya. Matapos naman yung malaman ni Tadag, maging ito man ay hindi makapaniwala. Kahit bigo siyang makakuha roon ng kasagutan, hindi niya na yun pinansin. Gawa ng ang mahalaga sa kanya, buhay siya at humihinga. Nang magwakas na ang kanilang pag-uusap, agad din namang umalis ang pangkat nito para bumalik sa duenyas. Nag-abiso din yun sa kanya na baka sa mga susunod na araw, hindi ito makabisita. Marami pa kasing ginagawang bagay itong si Gimo, kagaya ng paghahanap ng kanilang biktima para mapuna ng palagi nilang kumukulong sikmura. Nang marinig naman ni Tadag ang sinabi nito, ninais na lamang niyang huwag tumutol. Maliban kasi sa hindi niya hawak ang kaisipan ni Gimo, alam din niyang marami yung responsibilidad na tinatalikuran para lamang duminig sa kanyang mga pagtawag. Lumipas pa ang mga araw, nanatiling normal ang kanyang pakiramdam. Labis-labis naman ang pasasalamat niya noon, gawa ng nababahala siyang baka magtraidor sa kanyang katawan ang kalahating bertud ng agaras. Ilang araw na din niyang sinusubukang tawagin ang kaptan pero tila ba hindi yun nakikinig sa kanyang mga pakiusap. Para naman mabaling sa ibang bagay ang kanyang atensyon, minabuti niyang gumawa ng mga gawaing pansamantalang magbibigay kasiyahan sa kanya. Dahil sa pagsasaka lang ang tanging hilig ni Tadag, kung kaya't araw-araw niyang ibinubuhos ang kanyang oras sa pagtatanim ng mga puno. Palagi din siyang nagpapastol ng mga kambing sa isang malawak na lupain kung saan payapa siyang nakakapag-isip ng kanyang gagawin. Isang hapon, habang naglalakad si Tadag pabalik sa kanyang bahay, nakasalubong niya ang iilan sa mga aswang na naninirahan sa kanyang lugar. Paglapit ng mga ito sa kanya, bigla naman yung yumuko upang magbigay galang. Binati din siya nito ng magandang hapon na siya namang ikinatuwa niya kahit papaano. Sa paglagpas ng mga aswang sa kanyang kinaroroonan, laking gulat na lamang ni Tadag nang biglang sumigaw ang isa sa mga ito. Pagsilay niya rito, bumungad sa kanya ang kamay ng isang lalaki na bigla namang lumobo. Ang mga ugat nito nagsilitawan na parabang malapit ng pumutok. Noong una, hindi niya pa alam kung ano ang nangyari pero nang ilahad sa kanya ng lalaki na sumayad ang balat nito sa kanyang singsing, doon na siya dahan-dahang kinabahan. Halos hindi na mawari ni Tadag kung ano ang kanyang gagawin sa kadahilan ng diwata ang may gawa ng karamdamang yon. Habang patuloy na sumisigaw sa sakit ang lalaki, nagpasya silang dalhin ito sa loob ng kanyang tahanan. Tinago din muna ni Tadag pansamantala ang kanyang singsing nang sa gayoy hindi na yon makapaminsala pa. Maya-maya pa, habang pinagmamasdan niya ang lalaki, doon niya nasilayan kung gaano katindi ang pinsala nitong natamo dahil lamang sa paglapat ng balat nito sa gamit ng kaptan. Upang hindi siya mapagbalingan ng galit ng pamilya ng aswang, hanggat maaari, ninais niyang ikubli ang totoong nangyari. Sa paglubog ng araw, mas lalo pang dumanas ng kakaibang sakit ang nilalang. Panay na ang pagsigaw nitong tapusin na ang kanyang buhay sa kadahilan ng hindi na nito maatim ang kakaibang pakiramdam na patuloy na bumabalot sa kanyang sistema. Makalipas pa ang ilang minuto, doon na tumawag ng albularyo sa kaliwa ang pamilya ng aswang. Dahil sa naroon ito sa kabilang baryo, kung kaya't naghintay pa sila ng ilang minuto para lamang magamot ang lalaki. Subalit, bago pa man makarating ang kanilang hiningian ng tulong, tuluyan namang namatay ang lalaking yon dahil sa tindi ng pinsalang natamo ng katawan nito.
Sinubukan pa yung buhayin ng pamilya nito sa pamamagitan ng pagpapainom doon ng dugo ng tao, pero wala na yung nagawa. Dahil sa pagkamatay ng lalaking yon, naging palaisipan naman sa pamilya nito ang eksaktong rason kung bakit yun binawian ng buhay. Habang nag-uusap ang mga nilalang sa kanyang harapan, minabuti naman ni Tadag na iwan na ang mga ito. Sa pagbalik niya sa kanyang tahanan, halos panay naman ang pag-iisip niya kung bakit biglaan ang pagkamatay ng aswang. Inakala niya kasing may lakas pa yung lumaban ng sumpa dahil sa tindi ng bakod at puder nito sa katawan. Ang hindi pa gaanong maunawaan ni Tadag ay kung bakit mabilis ang pag-epekto ng gamit ng kaptan. Matapos naman niyang maalala ang tungkol sa diwata, laking gulat na lamang niya nang muli na naman itong lumitaw sa kanyang harapan. Pagsilay niya dito, bigla naman siyang kinabahan gawa ng kitang-kita niya sa nilalang na yon ang animoy hindi pagkatuwa sa biglaan nitong paglitaw sa kanyang pamamahay. Paglapat ng daliri nito sa kanyang noo, nakarinig siya ng tinig sa kanyang isipan na nagsasabi ng, "Huwag mo kong tawagin ng tawagin. Hindi ko gusto ang manatili sa inyong mundo. Maging mapagmatsyag ka, tao. Balang araw, yung mga kinikilala mong pamilya ang siya mismong tutuklaw sa'yo." Matapos nitong makapagwika, bigla naman yung naglaho sa kanyang silid. Maya-maya pa, nabaling naman ang atensyon ni Tadag sa pinto ng bahay niya nang makarinig siya doon ng 3 katok. Pagbukas niya rito, bumungad sa kanya ang kaibigan niyang aswang na nakatayo sa harap ng kanyang tahanan. Pagtitigan nilang dalawa, ngumisi lang naman ito sa kanya habang nagwiwika ng, "Pasensya ka na, Manong Tadag, kung nangiistorbo ko. Inutusan lang ho kasi ako ni tatay. Pinapapunta niya ho kayo sa aming bahay. Yun ay kung wala ho kayong ginagawa." Nang marinig naman ni Tadag ang sinabi nito, minabuti niyang bumalik muna sa loob ng kanyang silid upang magpalit ng damit. Sa pagbagtas nila ng daan, panay naman ang kanilang pag-uusap ukol sa pakay ng padre de pamilya nito. Ayon sa lalaki, dumating na ang manggagamot na sinadya nila sa kabilang baryo. Lahat ng nakita ng kapatid nitong pumanaw bago yun mawala ng buhay ay nais makita ng nilalang na yon. May kutob kasi ang albularyo ng kaliwa na nasa kanila ang sagot kung papaano yun namatay ng biglaan. Dagdag pa nito na matindi ang pagmamalabis ng albularyong yon na malaman ang eksaktong ikinamatay ng kapatid nito. Bukod kasi sa bantayon sa kanilang lahi, may posibilidad ding magamit ang ganoong abilidad sa kanila sa hinaharap. Matapos naman yung mapag-alaman ni Tadag, nanatili lang naman siyang kampante sa lahat ng kanyang mga narinig. Inisip na lamang niya, di hamak na mas tuso ang kaptan kumpara sa albularyong naghahangad na malaman ang katotohanan. Lumipas pa ang ilang minuto, narating na nga nila ang bahay nito. Pagpasok nila sa loob, bumungad sa kanila ang matandang nag-aayuno sa harap ng kandilang itim. Pagtitiga ni Tadag at ng matandang yon, laking gulat na lamang ng mga nilalang na naroon nang biglang mahulog ang matanda sa silyang kinauupuan nito. Habang patuloy nitong pinagmamasdan si Tadag, bakas sa pagmumukha ng nilalang ang hindi maipintang takot nito sa katawan. Dahil sa pangyayaring yon, napilitan ng umalis si Tadag. Minabuti niyang lisanin na lamang ang lugar upang hindi na mas lalong lumala pa ang kaganapan. Hindi naman siya nababahala sa sasabihin ng mga ito sa kanya, lalo pat alam niya sa kanyang sarili kung anong abilidad ang meron siya. Matagal na ding naibao ni Tadag sa katawan ng mga aswang ang isang kapangi-pangilabot na sumpa kapag nagsalita ito tungkol sa pagbabanta sa kanyang buhay. Lumipas ang gabing yon,
Napansin na lamang ni Tadag ang pagkawala ng pamilya sa tirahan ng mga ito. Maaaring lumisa na ang mga aswang, gawa ng ayaw na nitong madagdagan ang hindi maipaliwanag na kaganapan sa kanilang pamilya. Labis naman niya yung nauunawaan, lalo pat alam niya ang pakiramdam na malagay sa panganib ang buhay.